ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ngayon po ay Martes. Yan. 1 ng Abril. Yes. Yan. At ang ating oras Alas 11:02 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si Miss Juvie de Guzman. Okay, oy. Oy. Ano ba to? Walang alam mo, Google. Ano ba, nakakatakot ito ha? Nakakatakot ito. Bakit po? Anyway, bago tayo magpapunta sa nakakatakot ay batiin muna natin ang ating mga kaibigang Muslim ng Yes. Eid al-Fitr. Eid Mubarak. Diba? Eid Happy Mubarak. holidays, diba? Apo. Oo, meron na ba? Oo, Wi-Fi po kasi ako. Kasi for some reason, meron akong Twitter, meron akong TikTok. Apo. Hindi ako makakuha ng data sa Globe. Sa Google. Baka holiday din sila Hindi ngayon. ko nga alam eh. Di ba pwedeng mag-holiday sila? Oo, anyway, hindi, may nakakatakot kasi di ba nagkaroon ng anong tawag dito, yung lindol. Ay, opo. Sa Thailand, saka Opo. sa Myanmar. Di ba nakita nyo, no? Opo, grabe yun. Na yung isa nasa swimming pool siya sa roof deck ng building. Mataas yung building, tingin Opo. mo, mga 40 plus stories. Yung habang nagsiswimming siya, biglang lumindol, yung tubig gumaganong-ganon, no? Parang Hawaii 5 o yung surfing. Yeah. So, nakakaranas siya ng lindol, nakakaranas pa siya ng tsunami. Medyo ang Nagsabay. higpit ng kapit niya ro sa gilid ng swimming pool eh. Medyo natakot siya ng konti, ano? Nakasurvive ba yun? Konti lang. Oo naman, hindi natumba. Maganda. Ang magaling. building sa Thailand, nakita mo, gumagalaw-galaw gano'n, no? Pero hindi natutumba. Ano yung iba nadudurog agad? Sa Myanmar yata yung Myanmar. nakita Okay. na medyo may substandard. Ayun. Kaya talagang dapat tayo ay, Mahigpit. yes, kumo-comply sa building code. Hindi po dahil sa naghihigpit ng gobyerno o gusto tayong pahirapan, kundi yan po, lalo na pag high-rise. Yeah, pag-iingat. Kahit yung mga 2-3 stories, pag hindi maganda pagkagawa nun, Opo. ewan ko yung natatanda mo, 1991 ba yun? 1992 yung may malakas na lindol dito na gumuho yung mga hotel sa Baguio. Ayan. Nag-aaral ako, nagre-review ako ng bar noon eh. 1991 yun, kung di ako nagkakamali, ako yung tama. Nagre-review ako for the bar. Bata ka pa nun. 91 kasi ako mo ng bar. Opo. 92 lumabas. Kasi noon, matagal. Di katulad ngayon, Setyembre, ang bar, Disyembre, labas na ang resulta kasi unang-una hindi mahirap basahin yung mga essay kasi hindi na sinusulat, computer na, nilalagay na sa computer. Ganda. Pangalawa, may multiple choice kaya mabilis ma-check, computerized lang yun. So maganda po yun, hindi ka na maghihintay ng kalahating taon. Kasi kalahating taon ka na, 4 na taon ka na sa pre-law, then another 4 years sa law proper. Then 6 months review, 6 months ka pa maghihintay. Kung abogado ka o hindi. Noon, Setyembre ang bar, Marso ang resulta. Pagkatapos, ang sumpa, Abril. Then after that, sumumpa, hindi ka pa abogado noon. Pumasa ka sa bar, nanumpa ka. Hindi ka pa abogado. Ang last na dapat mong gawin para ikaw ay maituring na ganap na abogado ay pipirma ka sa roll of attorneys. Ngayon, ang ganda na ng ginawa ng Supreme Court. Di pumasa ka ng Disyembre. Magte-take outing ka. Take outing. Mag-o-outing ka. Pag take mo ng oath, pag sumpa mo, sabay pirma na sa roll.
Ah. So on that very day na ikaw Matik ay na. sumumpa, ay Opo. ganap ka ng abogado. Pwede mo na Attorney na sabihin, kagad. I am an attorney at law. Wow. Otherwise, kung pumasa ka pa sa bar, hindi ka pa nanunumpa at hindi ka pa sumusulat or lumalagda sa role, you are an attorney not yet. Not yet. Oh, not yet. Oh, not yet. Hindi ka pa pwede. Diba attorney dalawa yan? Attorney at law tsaka attorney in law. Anong difference nun? Alin? Yung attorney in law tapos attorney at law. Hindi, attorney at law ka. Hindi, meron ding in law, di ba? Wala. In-law, biyanan yun eh. Hindi, ito ang ibig sabihin ng attorney at law. Kasi ang contrast niyan, attorney in fact. Yun. Attorney In means, French yan eh, attorn. Ibig sabihin, representative, kinatawan. Okay. Merong attorney in fact, bawat ikaw, meron akong gustong bilhing lupa, aalis ako ng matagal. Pupunta akong abroad. Bibigyan kita ng SPA, Special Power of Attorney. Yes. Ikaw ang pumirma in my behalf sa bilihan ng lupa. Yan. Ibebenta ko tong lupa ko, ikaw ang pumirma as buyer. Sa halip na ako kasi wala ako. Special power of attorney. You are my attorney in fact. Ibig sabihin, ikaw ang kinatawan ko for the act of signing. Bilang kinatawan ko doon sa transaksyon na yon. Ayun. Ang attorney at law, may kaso ka, hindi ka naman abogado, di ba? Hindi mo naman alam ang batas. Ako ang representative mo, akong haharap sa korte, akong makikipagtalo dun sa kabila at makikipag-usap sa judge para sa iyo, para sa kaso mo, kasi ako nakakaalam ng batas. Yung ang attorney at law. At law yun. Yan. Meron namang abogado, nakakagawa ng krimen, o hindi alam ang batas, mali-mali ang ginagawa. Alam ba, pinapa-aresto yung isang tao nang walang warrant. Anong iba naman yun? Hindi naman attorney at law yun. Attorney outlaw naman yun. Pero attorney, meron nung halimbawa, may warrant to pares siya nung bata siya. Ngayon, old enough na siya ngayon. Yung po ba existing Anong bata pa yun? siya? Nung Ilang taon siya? minor de edad pa siya noon. At papasok yung mga batas sa protection ng minors in conflict with the law. Yan. Ngayon, okay na siya. Old enough Hindi, na basta siya. may warrant ka at hindi pa nagpe-prescribe yung crime, ay maaresto ka anytime. Standing warrant yon. Standing warrant. Ayun. Yan. Maaresto ka. Pero kung minor ka noon, you are considered a minor in conflict with the law. Hindi tinatawag na kriminal eh. Okay. Ngayon, lilitisin ka. Okay? Opo. Pag nilitis ka at medyo minor at ikaw ay na-sentensyahan at na-serve mo na, yung record na yon ini-expand yun. Bakit? Para pag naging adult ka at ikaw ay humanap ng trabaho at binackground check ka ng employer mo, prospective employer mo, at tinignan sa NBI, wala kang record kahit ikaw ay mayroong krimen na nagawa. Para mabigyan ka ng panibagong simula. New start. Okay. Erase yung ano mo, yung iyong krimen. Kasi yung mother ko nag-file ng case against dun sa nagnakaw ng Alasco. Ilang taon yon? Ano po yun? Mga ano pa kung siya. bata yun, sabi 10 years old lang siya that time. Noong nagnakaw, sabi Opo. ni Kiko Panghilinan, walang criminal liability yun eh. Di ba may batas siya nagagalit nga? Pag minor kayo, wala kang criminal liability. Kaya dumadami ang magnanakaw na bata. Ayun. Kaya yung mga sindikato, dahil dyan sa ginawa ni Kiko Panghilinan, ay ang ginagamit ng mga magnanakaw, mga bata, bukod sa maliit, madaling pumasok dun sa mga binta-bintana, yes. mga butas-butas. Iba That's naman yung true. butas na pinapasok ng isip ni ito, yung kasama ko si Bong. Magaling Pero pumasok sa mga butas-butas. Maliit eh. Apo. May dumating na notice from RTC. Halimbawa, 24 dumating. Pero, na-receive namin 25. Ay, pumunta Tapos, kayo sa court, sabihin nyo, bakit ngayon lang namin natanggap Yun ito? nga. Oo. so, pwede Murahin nyo, ano murahin pala nyo. yun. Oo. Talaga Bakit lang. ganun? Oo. Oo. Dapat yun ahead of time. Ahead of time, Anyway, yun. alam mo, ito ang aking na-worry, ano? Bukod sa, alam mo, nagpapaantok ako kahapon. Tinitingnan-tingnan ko yung mga bagay-bagay. Itong si Secretary ni Mulya, natatawa ko eh. Nag-state visit daw siya sa Timor-Leste.
Alam nyo, hindi pwedeng mangyari yan na state visit ay ginagawa ng isang secretary. Ang state visit ay bisita ng head of state to another state upon the invitation of that head of state. Hindi pwede mag-state visit kung hindi ikaw head of state. Sinong head of state ng Pilipinas? Ang Pangulo. Kung hindi ka Pangulo, hindi ka pwede mag-state visit. Ngayon, may pilosopo nagsasabi, or representative. Kung representative ka ng Pangulo, dapat ikaw ay mayroong Invitation. hindi, meron kang Hindi lang. formal documents na sinasabing you are representing the president. And then, Okay. may ceremonias yan kung talagang state visit. Sasalubungin ka, may plain side honors, yung 21 gun salute, yan, may red Grabe carpet pala, no? yan, may state dinner yan, etc. etc. Yung sasabihin, pumunta ka roon, kinausap mo yung presidente, baring official visit yon, pero hindi state visit. Official. May protocols ang state visit kung ikaw ay representative ng Pangulo. Unang-una, itatransmit noong embassy mo doon sa Department of Foreign Affairs nila na etong si so-and-so ang kinatawa ng aming Pangulo. Ituring niyo siyang parang Pangulo. Hindi naman nangyari yung kay Remulla eh. Ako meron pa siyang pananaw na malapit na daw bumalik si Tevez for extradition. Pambihira. Hindi na nga nakabalik eh. Bago sasabihin pa niya, ito nakakatawa. Now he will be given a chance to prove his innocence. Sir Boying, ang akusado po does not have to prove his innocence. He is presumed innocent. It is the prosecution that has to prove that he is guilty beyond the reasonable doubt. Kaya hindi po mali po yung pananaw niyo sa batas. Secretary of Justice pa naman kayo. Ala. Nasa konstitusyon yan, every person accused of a crime is presumed innocent until the contrary is proven. Then ilalagay na yung mga karapatan niya. He has a right to a lawyer, a fair hearing, the right to examine the witnesses against him, etc. etc. Hindi po para sa akusado na magpatunay na siya ay walang kasalanan. Kayo ang magpapatunay na siya ay may kasalanan by means of proof beyond reasonable doubt. Yun. Ganun pala yun. Mali eh. Pambihira. Ibig sabihin na bago yung batas sa kanya. Hindi ko na bago aawayin nyo ang Timor-Leste. Yan, nag-react tuloy. Mapapahiya kayo dyan. Sasabihin nyo, ibablock nyo. Hindi nyo mabablock yan. Pustahan tayo. Sino gusto makipagpustahan? 100,000. Hindi mabablock ng Pilipinas ang entry ng Timor-Leste sa ASEAN. Kasi ang ASEAN ay consultation and consensus. Alam mo, kaya galit sa atin ang ASEAN Baka hindi nila alam. Ako marami akong kaibigang diplomats. Opo. Isa na dyan si Fernando Peña, Consul General ng Estonia. Marami akong kaibigang mga diplomats. Mga consul, mga nasa DFA. May best friend ako dyan si Charlie Manangan na ngayon ay ambassador na yata. Marami akong nakakausap. Galit yung ASEAN sa Pilipinas sa pinaggagawa natin. Anong pinaggagawa natin? Unang-una, yun na nga pagbubuli sa Timor-Leste. Very cringy yun. Ginawa ni Remulla. Number 2, yung ating pagkikipag-treaty ng defense, hindi lamang sa Amerika. Opo. Yan, di ba, nandito si Hesget, yung headset ba yun? Headset, di ba sa ano yun? Anyway, Sige lang, ito. nandito, di ba, pumunta, Opo. hinarap ni Pangulong Marcos, kanyang nire-reiterate yung ironclad commitment daw ng Amerika sa atin. Yung ironclad commitment na yan, baka tuwan-tuwa tayo, baka akala natin pag binaril tayo o na pinaputukan tayo ng China sa South China Sea, papasok ang 7th Fleet dito, tutulungan tayo. Hindi po ganoon. Unang-una, yung Mutual Defense Treaty po natin sa Amerika ay covers only yung mainland natin, yung teritoryo natin. Pag may naglanding na Chinese sa Palawan o sa Batanes o kung saan, yun, papasok yung treaty na yun. Dedepensahan tayo ng Amerika. Okay. Pero hindi po automatic yun. For the US, yung Pangulo ng Amerika,
as Commander-in-Chief, has the power na sabihin sa mga troops niya, pumunta kayo roon. At tulungan niyo yun. Pero, for the US to declare war on China or to make heavy deployment, yung maraming darating na mga sundalo rito. Opo. Kasi that will involve the lives of Americans. Yes. Isipin mo baka akala na video game ito. Yung computer game na yung simulation ng mga World War. Na basta nagpadala ka ng troops from the US to the Philippines, okay na yun. Bago ka makapagpadala ng troops on the ground, mabigat pong congressional authorization yan. Dadaan po yan sa Kongreso ng United States, meaning the House of Representatives and the Senate. Pagdedebatihan pa yan bago yung treaty ay may mag-kick in full-fledged. Siguro ang mangyayari dyan sa Mutual Defense Treaty, katulad ng sinasabi ng Amerika, nagpadala dito ng Typhoon missiles. Opo. Ano yung Typhoon? Intermediate range ballistic missiles. Okay? Yun ang ipinadala rito. Pero para sabihin mo na mag-e-engage ang carriers ng Amerika para makipagbakbakan yung eroplano niya sa China, magbarilan sila, dadaan po yan sa Kongreso ng Amerika. Mahabang proseso. All that Marcos Jr. has to do is listen to the speech of his father. Noong siya ay tinanggap sa Amerika noong panahon ni Ronald Reagan, di ba? Kinutya niya doon sa meron siyang meet the press doon. Yung question and answer ni Marcos Sr. sa American press. Tinanong siya tungkol sa Mutual Defense Treaty, sabi niya, pagtatalunan pa naman yan eh. Pagtatalunan pa yan. Yan treaty na yan, hindi automatic yan. Pagtatalunan pa yan, bago sabi pa niya, nagtawanan yung mga tao, in the meantime that you are debating, we are dying there. Habang nagdidebate kayo, binabakbaka na yung mga Pilipino. Ang makakalaban mo, China. Magpapadala siguro yan mga missile. Magpapadala yan. Aeroplano nga mahirap magpadala. Bakit? Kasi hindi naman basta nagpadala ng aeroplano, pinalipad mo. Hindi naman video game to eh. Para ka makapagpalipad ng mga modern na aircraft ng Amerika, kailangan mo ng matinding training. Yeah. Hindi porket nakakapagpalipad ka ng mga galing sa South Korea na aeroplano, yung K-Fir, ay makakapagpalipad ka ng mga F-Series ng Amerika. Iba yun. Tinetrain yun. Yung weapon system nung komplikado yun. Huwag mong sabihin ang Amerika magpapadala rito ng piloto para paliparin yung modern aircraft nila na baka tamaan ng missile ng China dahil lamang nagtalo tayo dun sa mga bato-bato doon sa South China Sea. Hindi nagagawin yun. Magkano isang eroplano? Magkano at gaano katagal mag-training ng isang piloto? Magkano aircraft carrier isasabak mo rito? Natira ng hypersonic missile yan? Hindi po wimp, hindi push over ang China. Alam nyo ba kung gaano karami ang missile ng China? Yung mga modern missile nila, 2,200. Ibibigay mo sa amin 20-30 missile. Parang sinabi mo doon, may kapitbahay ako, kagalit mo. Ikaw ay taga Makati, ako taga Paranaque. Kagalit mo yung kalaban, yung kapitbahay ko, sasabihin sa'yo, oy, labanan mo yung kapitbahay ko bigyan kita ng 38 caliber. Yung kalaban mo ron, naka-mortar, naka-barret, naka-50 caliber, Opo. isasabak mo ko ron. Kaya nga, minawarningan tayo ng iba, ng ASEAN, unang-una sabi nila, nakikipag-treaty kayo sa US, treaty na sa US, sa Japan, sa Australia. Nasisira yung balance dito para awayin ng China. Di ba ang policy ng ASEAN? Relation, Diplomasya. Correct. Wala namang miyembro ng ASEAN na may mga treaty sa mga yan eh. Yung may mga bansa sa ASEAN na may claim din laban sa China. Ang Vietnam, ang Brunei, ang Malaysia, merong mga claim yan.
kinakalaban niya ng China doon sa 9-dash line nila, katulad natin. Opo. Hindi nila kinikilala yung claim, pero hindi sila masyadong nabubuli ng China kasi nga, tayo, pinoprovoke natin eh. Para nag-aaway dalawa, tatawag ka ng barkada mo, di ba? Na mas malaki. O, di magagalit ito, tatawag, i-escalate niyan. Yun ang ginagawa ng Pilipinas kasi. Parang may tao dito sa Pilipinas na hindi marunong makipag-usap ng diplomasya. Kaya binubuli kasi tayo. Bago sasabihin nila, si Duterte ganito, ganon. Diplomasya po kasi, kung hindi mo tayong talunin, diplomasya mo, kaya mo talunin ng China. Ayun. O, di ba sabi ni Duterte, anong gusto nyo, gera? Anong padadala ko? Mga pulis ko, mga sundalo ko, mamamatay lahat yun doon. Correct. At totoo naman eh. Correct. Ano bang laban ng puwersa mo sa puwersa ng China? Amerika nga takot sa China eh. Totoo. Grabe naman yan. Pinakamaraming missile sa buong mundo ang China. Opo. Hypersonic pa. Mahihirapang i-intercept. Magiging 3 ng aircraft carrier ng China. May sariling rocket force ang China na elevated, di ba? Navy, Army, Air Force. May iba sila na katumbas na ng ganong department, the People's Liberation Army Rocket Force. Ganong kaimportante, ganong karaming missile ang China na may sarili silang branch ng armed forces na puro rocket lang. At hindi tayo ganun ka-high-tech. Bago ibibigay mo sa amin, Typhoon, hindi naman missile shield ng Typhoon, offensive weapon ng Typhoon. Hindi mo kami bibigyan ng Patriot na shield, yung pang-intercept. Hindi man makaka-intercept ng Typhoon eh. Yung binili natin sa India, yon. Hindi, pero ano yun eh? Anti-ship missile din yun para hindi makalapit yung mga barko ng China sa atin. Ilan lang yun? Ilan ba barko ng China? China has the biggest navy in the world. Hindi ko sinasabing matakot tayo sa China o humiga na lang tayo, magpa-rape tayo sa China, so to speak. Pero hindi pwedeng tatapatan mo yung China, makikipag-usap ka sa US, sa Australia, pinasukan mo ng banyaga yung something that is purely Asian ang usapin. Kumbaga, usapin to ng pamilya natin, pinasukan mo ng ibang tao, nakialam. O, magagalit talaga ang China. That's Kaya true. tayo lang ang binubuli, o, di ba? That's true. Nag-naval exercise, Japan, US, Pilipinas. O, di ba, sinashadow tayo ng China? Pinoprovoke mo eh. Kumbaga sa kwan, nandun ka sa labas ng bahay niyan, may nakasoksok ang baril, gumigiri-giri ka roon. Pero noon, di naman... Anong gusto mong gawin ng tao? Hindi naman tayo ginaganyan noon Hindi nga, kasi nga, nakikipag-usap tayo. Ayun. Nakulang sa Kasi atin. nga, tayo naman, ang problema, tinutulak naman tayo ng Amerika. Yan titingnan natin kung paano tinulak tayo ng Amerika sa susunod na mga... Yung susunod natin, pagkatapos ng Jim Paredes natin. Anyway, sa notang yung mga kasama ay magbe-break po muna ang Yes Yoto Pasyo. Pagkatapos mga commercial information atin ko sa palalahanap po ay just in news breaking news flash report at this moment at kung ano-ano pang kasyumahan. Ating oras! Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! Yes, yo, Topa! Yes, yo, Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo, Topa Show! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yo, Tomasio. Ating oras, Manang Jubes. Alas 11:33 Ng umaga, Atty. Ferdy Tomasio. at Juby de Guzman. At siyempre, katulad ng dati sa aming pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagata. Pakita mo, tweet mo, uy. Galing. Ang haba. Ladies Ang first. haba. Oh, Okay, yeah. pagbati po pinapabot natin sa lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, lalong-lalo na kay Doc Eleanor T. Ruquel, Attorney Macnil Rante, hi sir, at Hi. syempre, Boss Hi. Edward. Tulad ng sabi Kabangon. ni Chrissy, hi. Hi. Yan. Hi. June Carlos, Veronica Estrada Lir. Happy birthday kay Kulas, Disyembre 21. Happy birthday. Ayan.
Arlando Marquez, salamat po. Salamat po. Rafi Rico, ayan, Ronaldo Tuaza, Maria Gail, Peter Johnson, Anselmo Alday, Bambi Fuentes, hi. Hi, Bambi. Josie Salvador, Milagros and Cecil Salvador, Bobby Hernandez and wife, Juan Valimento. Hi, Bobby. On Valimento and family, Safra, Fred and siblings, at Jigs Magpantay and family, and a lot more. Ang galing talaga ni Oh, Easy, yeah. Ako, natatanda ko yung Pwede ka na, sinasabi voice mo. lesson ka talaga. Sinasabi mo yung ang haba. Oo, Opo. lagi ko narinig sa mga babae yan Ang haba Ang haba. talaga. Oo. Hindi, yung hini nga, Hini pagka nga, kumakanta ayun, kami. Ayan. Eto, anyway, ang ating mga YouTubers. Si Roxanne Costo, gandang araw po. Archie Dairocas, nandito. Hi. Si Mutimi from Quezon Province, JJ's Life from San Diego, Hello. California, Yeah. online. Hi. Yun, ano yan. O, diba? Yan, si Ted Rubio. Good morning din. Cesar Maminta. Okay, of course, lagi na. Hi. Suki natin yan. Romeo Opo. Gonzalez. Nandyan si Atty. Tomasio. Maganda naman ang buhay ko. Rico Camposanto, avid follower from Cavite. Pa-shout out daw kay Stella Camacho. Stella Camacho! Shout out eh. Mary Grace Ayan, Pascual. Sanay, Cavite, Castro hello. is attorney. Kayo naman. Ayan, Manabestes. Yung ginaganyan si Claire Castro. Funny looking na nga. Gaganyanin nyo pa. Boy Boy Martinez. Good morning din. Manuel Kamama. Imos Oh, Cavite. yeah. Yan. Heidi Oyaw. Tirahin mo si Dan Fernandez. Yung ko di ko type. Ganito Hilda naman Ricaforte. kayo, Bad yan. Good morning, Atty. Casulito, Mr. Sexapil, Lolita Mendoza. Hello. Yan. Sabi ni Glenn, luklukan baka state buwisit. Buwisit na nga sa kanya to sa Timor-Leste. Kung ano yung sinasabi niya. Oh. Noong nag-graduate extradition, panayang puri. Ngayon, immature, corrupt. You know what? Mga ugaling Ano ba yan? ugaling asal no? Magdaleno Boy Palacol, Saramat Attorney for differentiating attorney at law and attorney in fact. Oo. Mas magaling pa daw ako SOJ. Naku, hindi mangyayari. Ken's D watching from Angeles. Yan, okay. Linda Vitaliano watching Hello from po. Malaysia. Ang sarap manood at makinig sa programa nyo. Ay, thank you po, thank you. Thank you. Yan, Victor Tadeo, Yayota Nieva. Yayota kasi YYYOT. Yayot. Oo. Yayot. Oo. Oh, yeah. Sabi ni 6988 Kid, pagharutan lang sa dagat, di papasok Amerika. Si Rirotan, hindi dapat maging sekretary si Remulla. Oh. Totong Dion. Yan, oo. Tuloy ba daw yung April 1 and 2? Hindi siguro kasi Eid al-Fitr eh. Oh. Yung 1, 2, and 3 yata. Opo. Siguro bukas. Hanggang- Pero alam ko sa Baguio gagawin yun eh. Opo. Georgette Pichon watching from Calgary, Canada. Hi. Paano daw naging opisyal ng mga nasa gobyerno ngayon? Kulang ang kaalaman sa batas. Liv Lucien, kesa mag-military drills, ba't di nyo kami samahan mag-drill ng oil sa Recto Bank? Tama nga naman. Michael Artesa, Calapan City, Oriental, Mindoro. Thank you. Manuel Lactaw-Taw, nakipag-treaty si BBM sa USA para di siya maalis sa pwesto. Hindi natin alam yan. Aha. Pero hindi pa rin dapat tayo ay parang puppet ng Amerika. Lea Sales, Apo. ha? Ba't di na lang pumayag paghatian para mapakinabangan ng ordinaryong Pilipino? I-discuss natin, ma'am, isang araw yan. Apo. Yung sinasabi nila, kasi minsan fake news din tong gobyerno natin, no? Sabihin nila, ano daw yan? Desisyon ng Permanent Arbitral Tribunal. Hindi po, hindi. Fake Hindi news totoo. yan. Iba yan. Iba. Oh. Maniwala kayo, Dili. Okay. Thank you daw, sabi ni Boy Palacol, for explaining some aspects of the Mutual Defense Treaty. Thank you. Sabi ni Dorina Rojas, ang talo kayo ni Attorney Claire sa comedy, di pa siya nagpapatawa, pinagtatawa. Ano ba yan? Ikaw Yasmin, good morning. Watching from London. You look good today. Today lang ba? Ibig sabihin, pangit ako sa ibang araw ko. Sa mga All totoo the naman. time. Amil Moti Talio, Attorney Perdy, banatan mo yung mga abogado na halatadong bias. Yan. Yan, Noel Buluran. Kumusta daw ang pagtagbo ni Trillanes sa Caloocan? Di kamoting kahoy. Ano pa? May ulalo pa. Harry Bert Gomez, watching from London. Sabi ni Hi. President Stanadage, ang gulo na ng bansa natin. Oh, no. 6:97, hi daw. Lina, Hi. watching from Taiwan.
Dodi, good morning. Sana kalagi daw tayong dalawang healthy and safe. Oh, naman. Yes, thank you. Thank you, Amalu Danny Ancheta, Tao. original si Pastor Kibaloy, plataformang OFW pension. Bakit kinuha ni Tulpo ngayon lang niya sinabi yan? Entitled naman silang ano. Ayan, okay. Ayan, si Nestor Tuason watching from San Francisco. Hi, Nestor. Andrew Nadella, shout out from Alhambra, California. Boy Marcelino, attorney watching from Marikina. Alam mo, ako ang binibili ko ngayon sapatos, Marikina shoes yung GB. Mas matibay kaysa sa imported, mas komportable pa. Yes. Nakakatulong ba tayo sa local industry? GB Correct, shoes. correct. Hindi to paid advertisement Opo. Basta ako yung leather, GB. Ayan. Yung ano ko medyo imported, yung sport shoes ko. Opo. Kasi Skechers ang ano yung Matibay sa'yo. tugma sa malapad ang paa ko Maliit ako na malapad ang paa, triple E Pero ang meron, ang GB. At saka iba pa. Yung mga, dami naman sa mga department stores natin. Opo. Daming mga Marikina shoes hanapin nyo. Yun ang bilhin nyo para makatulong tayo sa industry natin. Ayun. Huwag na yung mga Hermes, kalokohan yun. Ba't bibigay mo ko sa mga Pranses? Pera mo, di ba? Sa mga Italiano. Di ba? Correct. Huwag na. I-promote natin Marikina. Oo, Mas yes, maganda of course. yan. Agnes Bello, Vancouver, Canada. Tony Zamora, Davao del Norte. Hi. Sabi ni Red Nidali, bitter daw ako. Bakit ako bitter? Ha? Bitter tong iniinom kong kape kanina kasi hindi ako nag-aasukal sa kape. Pero ako hindi Ayun. bitter. I'm happy where I am. You are sweeter. Sabi nitong, we love you, Attorney Claire daw. Kasi nakakatawa. Jason Perez, dapat bumalik ang policy ng gobyerno na a friend to all and an enemy to no one. Yes. Sabi ni Oo nga. Maricel Manongsong, buti andyan si Atty. Topacio. Siyempre, Yes. bakasyon ngayon pero I'm sure nakikinig si Michael Guy, Yes. ang anak na si Opo. Michelle, na artista natin sa Mama sa Paano yun. Ayun. Si Rolly Mende Tomas, si Ryan Ang, Atty. Raulito Paras, si Ramil Oliveros, si Atty. Roma Valdez, yan, si Kishore Hemlani, nakikinig yan. Opo. At ang mga kaibigan natin, si Jigs Magpantay, nabati na natin, di ba? Yes, Alex Cruz, opo. William Gatchalian, Willie Keng, Andrew Tan. Yan, si Louie and Nats Gamboa, Yes. si Kenneth Ke, Yan. nakikinig yan palagi. Opo. At sino pa ba? Si Nanay Katirso. Takang. Katirso. Katirso, wala bang words of wisdom? Yan ang Wala hinihintay po natin. Wala. Anyway, nabanggit natin yung permanent court of arbitration daw. Opo. Na yan daw in our favor ay na-decide ng Permanent Court of Arbitrations under UNCLOS. Hindi po. Fake news pa Fake rin. news yan. Ala. Ang nag-decide po niyan ay hindi yung Permanent Court of Arbitration. Isang arbitral tribunal na inappoint under the rules ng UNCLOS. Iba po yung PCA. Iba yung arbitral tribunal na pro hac vice. Yung para doon lang. Kaya lang, yung desisyon noon ay ni-record o diniposito sa Permanent Court of Arbitration. Hindi yung court ang nag-decide. Huwag kayong maniwala dyan, fake news yan. Fake Ganito ang nangyari dyan. Tinulak tayo ng Amerika sa ilalim ni Pangulong Aquino III. that Si time. Noy Noy. Opo. Yung nagbigay yung nagtatag ng salitang noy-noying. Ibig sabihin, walang ginagawa. Diba? Nagkadausin, noy-noying. Oo. Eto, under the UNCLOS rules, nag-appoint po ng 5-man arbitral tribunal. Hindi yung PCA. Hindi. Baka ibang tao to, na pinili natin isa sa mga 5. May mga namili nung 5 arbitrators. Okay. Pinadalhan ng China, sabi ng China, hindi kami sasali dyan. Kasi although pumirma kami sa UNCLOS, may mga provision doon na pwedeng hindi kami makisali at ini-invoke nila yung provision na yon. Ang China nagbigay ng isang white paper doon sa arbitral tribunal. Hindi yung PCA hindi PCA. Kahit tingnan ninyo. Correction. Nakalagay doon sa white paper kung bakit hindi nila nire-recognize yung Opo. jurisdiction ng tribunal. Opo. Pero ni-reject yun ng tribunal, tuloy-tuloy yung hearing. Hindi nakisali yung China. Paano mo sasabihin tinalo ng mga opisyal? Ayun. Lalo na yung si Hilbay, niyayabang niya. Siya natalo daw niya yung China. Hindi po sumali yung China.
hindi pumunta sa tribunal, walang pinadalang representative. Wala, nada. Kaya, huwag niyo sabihin na talo ang China, hindi nakilahok, hindi ni-recognize ang jurisdiction. Siyempre, walang kalaban. Di nanalo tayo. Kung baka sa basketball, by default yun ang ini-invoke natin. Hindi po PCA ang nag-decide noon. Again, ibang arbitral tribunal, yung decision lang nila, diniposito nila for record purposes sa PCA. Ayun. So yun po yun. Kaya hindi ganun kalakas na international law yung desisyon ng arbitral tribunal na yan. Kaya hindi kinikilala ng China. At wala tayong magagawa kung hindi nila kilalanin. Ayun. Opo. In the same way na wala sila magagawa kung kinikilala natin. Okay, so yun po. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. At oras Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Yaba! Yes, yo, Topacio! Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio sa oras na Alas 11:47 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. At kasama si Miss Juvie de Guzman. Mga pakabo lang yan, sabi ni sabi nitong si Cincha's Kitchen, watching from Hong Kong. Yan. Sabi ni Romeo Gonzales, taga saan po misis nyo sa Batangas, Attorney Topacio? Ibaan po. Ayun. Hello, watching from Espoo, Finland, si Celeliana Bainosa. Josephine Bacayo, watching from Hong Kong. Lisa Ferry, watching from Windsor, Ontario. Mabigat Violeta Agmali, watching from Calgary. Sabi ni Clayton Cobsilen, Marikina shoes are the best. In fact, Attorney Topacio, like That's you, true, you're the that's best. true. Yan, oo. Malaysia naman, si Jenny Calapan. Sabi ni Safety J. Prex, Claire Gadon. Anong Claire Gadon kayo Reggie Liwanag, as always, watching from Vegas. Yan Stella Camacho, ikaw meaning daw ng naiyan Nonoy Abnoy International ikaw patay na yung tao Apolinario Placido, good morning, watching from Newcastle, Delaware, sa Aurora Bautista. Si YYY from Melbourne, Australia naman. Si Chill Nash, si Quijor Island, Pantabangan, Nueva Ecija, si Mr. Chinito. Yan, Doppelganger DDS, super love daw niya tayo. Zamboanga City naman, si Josephine Magbanwa. Ay, kumusta? Yan na. Kital naman kelma na de Zamboanga City Opo. Espero yun, bueno sana ustedes. Yan, Chabacano Si senyor. Chabacano, kasi Opo. ang Cavite may Chabacano Ayan, okay, Washington, si Rufo Mananggol. Pero Washington Okay. Street. Okay lang yun. Ayan na. Nasaan na si Calando Marquez. ang Ayan. ating West, Miss Beth. Yeah, Dalawa President ng LTOP. Ayan, magandang umaga po, Calando. po. Pasensya na Ano po. ba? Zoom ba? Zoom, Phone. Zoom. Hinahanap ko rito Calando, good Calando, morning. good morning. Hello, good morning, Attorney, Ma'am Joby. Good Hello morning po, po. yan. At Akala ko good morning nandito sa kayo. milyon na nakikinig sa inyo. Hinahanap ko yung gandang lalaki nyo. Yung pala hindi ko masisilayan at nasa telepono lang pala kayo. Eto, may mga itatanong Opo. sa inyo si Kajubs. Calando, ano na po yung update ninyo? Sige po, go ahead. Ito po yung aming issues na isinadmit namin, Attorney, dahil maganda at nandiyan si Attorney Opo, yun nga Topacio. po. Dahil yan po yung talagang mga doctorate of law ang gusto kong pagsabihan po ito na yun pong modernization program kasi na binalibaliktad yung sistema na imbis ay ang mauna yung route rationalization, ang inuna ay yung consolidation. Kaya mabuti at nandito si Attorney at ipupuro sa kanya itong ating mga documentation para bilang isang pinagtitiwalaan ng iyong lingkod na abogado na Ay, kaibigan salamat po. natin. Alam nyo, Calando, ako, in general terms, okay sa akin yung modernization. Pero, ang nagkakaproblema dyan, yung implementasyon kasi. Yun. Tama po. Oo. Alam nyo, Attorney, yung pong implementasyon kasi, imbis yung dapat na mauna, ginagawa ko sa gitna. Hindi natin alam kung anong intention nila, bakit nila ginulo yung napakagandang programa. Dahil alam mo naman, Attorney,
ang ating modernization program simula 1997. Opo. Alam ko, abogado na po kaya ata kayo noon. Opo naman, at tayo ay active na sa Pasang Mazda noon, kaya alam natin yan eh. Yun. Pasang Mazda daw. Oo. Alam ko naman na abogado ka ni paring Obet Martin Oo dati. naman, oo. Oo. Itim pa buhok niya, ito pong abogado na ako modernization, ang dapat mauna ay route rationalization. Yes, tama kayo. Oo. Na kung dinatnan ng isang magiging chairman yung mali, dapat ayusin, di ba, attorney? Mm-mm. Bakit mo ipagpapatuloy yung mali? Sabi nga ni Chris Aquino, Tomo. Huwag natin ituloy yung mali. Oo. Kaya ako, attorney, hindi naman po tayo nakikipag-contest sa kanila, kundi yung mga mali dapat ayusin, hindi ho paralalain. Kasi sabi nga nila, attorney, ewan ko lang kung tama ako o baka malaki na ang tama ko. Wala daw kasing problema, walang pera. Kailangan magka-problema para magka-pera. Ay, yun ang Tama ba, mabigat. Tony? Oo, minsan talagang tama kayo Hindi nyo alam kung anong intensyon lang. Magandang adhikain, pero yung pagpapatupad ay kamoting kahoy na may Ayan. ulalo pa. Implementation ng Hindi ko problema. sinabi yun, attorney. Pinapasukan kasi na kung ano Kamote yung mga nagpapatupad. Oo So ano panawagan natin, Kalando? Ang panawagan natin na Ma'am Joby, dahil kami po ay ang project natin ngayon ay unang-una yung project namin nila Sir Arnold sa Fortune na ma-insured na rin ang ating mga driver dahil alam ni attorney lahat ito. O Siya naman. na ho ang pagsusumbungan ko. O Naka-insured ang sasakyan, naka-insured ang masasagasaan, mabangga, pasahero naka-insured. Pero ang mga driver natin na tama. professional, walang O insurance. siya yung mismong dapat, hindi lamang driver, lahat mo protektahan. Bakit initsapwera yung driver? Tama nga. po yun sa inyo Tama po. Ako, botong-boto ako dyan Salamat, attorney. Parang nakalimutan yung driver. Oo, yung driver naman kung walang driver, paano aandar? Oo nga. Yung sasakyan, di Oo. ba? At sa isa Paanong pa, attorney, sasakay? importante po ito na itanong ko sa inyo. Dahil yung mga sumapi sa kooperatiba ay operator na na-existing. So nagkaroon tayo ngayon ng pagsasama doon sa rationalization, maging consolidation. So yung pong ipinangalan na pangalan na sumapi doon sa kooperatiba or korporasyon, inalis na nila yung pangalan noong operator na dapat pangalan ng kooperatiba / pangalan ng operator O, tama, na sumapi tama, sa oo. kooperatiba. Iinalis nila ho. Abay, luko. Allah, ay siya, mali Yun nga. po yung malaking problema na originally sa batas ng kooperatiba ay kailangan ilagay mo yung tunay na sumapi sa iyo na pangalan niya, yung Ayun. prangkisa. Tama, Para nga tama. magkaisa Oo, kayo yun ang sa isang operator kooperatiba. Yung kooperatiba, parang umbrella lang yun Opo, O, di ba? Opo. Mm. Ang nangyari ho, kasi sa korporasyon, mayroon tayong kaibigan mo rin, attorney, na ang kanyang prangkisa iisa lang. Oo. Ngayon, ang prangkisa na nilagay niya dun sa kanilang family corporation, yung pangalan lahat ng sumapi sa kanya na membro niya, pangalan na nila lahat. Yung usapan na ibibigay niya dun sa mga operator, hindi naman niya ibinigay. Mali. Diba? Anyway, kami po, Lando, ay kaisa ninyo sa lahat ng adhikain nyo na ikasusulong ng ating mga kaibigang tsuper. At kung ano po magagawa ko, alam nyo, isa sa mga pwede nyong pagsumbungan dyan na i-insure yung mga driver, si Laila de Lima. Kasi malapit sa puso niya Alam mga niyo po, driver magaling na lawyer po yan si Senadora. Mahal na mahal niya naman mga natin driver, di ba? Si Ronnie Dayan, driver niya, minahal niya. Grabe si attorney. Pag-usapan niya tayo na to. Nakikita natin yung katuparan ng kasabihang basta driver, sweet lover. Pag-usapan niya tayo na to. Pero nagmahal naman talaga siya. Ay, maraming salamat po, Kalando, at lagi po kayong welcome dito sa Yes Yes Yo Topa Show. Maraming salamat, attorney. Thank you po, thank you very much. Minsan talaga kasama tayo sa Marites minsan, attorney, di ba? Aho naman. Bad dyan, bad. Thank you very much po. Okay. Yan po. Thank you very much, attorney. Thank you very much. Salamat Yan po ang
tinig ni Calando Marquez, presidente ng LTAP Foundation. Oh, yeah. At dahil po tayo ngayon ay bakasyon at walang pasok itong batang ito, Yes. ay naririto na naman siya sa ating estudio. Yes. At bibigyan tayo ng isang awit. Without further ado, hindi na kailangang ipakilala ito. Kilalang Kilala pitong, na. 7 taon na Opo. na ito ay pupunta din eh. Aba. Oo, 7 years old pa lang siya. Oo, Nag-guess na siya. nagdalaga na siya Oo, ngayon. walang iba kundi si Miss Silvana Garcia. Hi, good morning. Yes, hi, Silvs. Ma'am Juby. Hello. Malaki na nga boses eh. Nakakatapa na, nananakot na. Ano bang kakantahin mo ngayon? One Last Time po by Ariana Grande. Sige. Maganda yan. Alam mo, Arianator ako eh. Fan ako ni Ariana Grande. Kompleto ako ng mga albums niyan. CD at saka plaka, vinyl. Kaya't, para matapos mo yung kanta ay bibigyan na po namin sa inyo si Miss Silvana Garcia with One Last Time by Ariana Grande. Maganda yung echo nun. Ariana Grande. I was a liar, I gave it to the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know she gives you everything, but boy I couldn't give it to you. And I know that you got everything, but I got nothing here without you. So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms. One last time, I need to be the one who takes you home. I don't deserve it, I know I don't deserve it, but stay with me, I made it. I swear I'll make it worth it. Can't you forgive me, or at least just temporarily? I know that this is my fault, I should have done you better. And I know she gives you everything, but boy I couldn't give it to you. And I know that you got everything, but I got nothing here without you, baby. So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms. One last time, I need to be the one who takes you home. I know I should have fought it, at least I'm being honest, yeah. But stay with me, I made it, I swear I'll make it worth it, yeah. Cause I don't wanna be without you. So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms. One last time, I need to be the one who takes you home. One last time, I need to be the one who takes you home. Yan ang tinig ni Miss Silvana Garcia. At dahil dyan po ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan! With Miss Jen Patrolia. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Tomasyo. At ako naman si Miss Juby de Guzman. Kami po ay nag-iwan sa inyo mga kanaman kung susubin sa inyo mga nanasa. Parang yung mga sa advertisement eh. Ganon. Bilis eh ha. Oh, sige. Sige, Ulitin ikaw na niyo po. Hindi mo sa inyong kaisipan na wag makiki-upward. 1, 2, 3, yaman!
Sabay again! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yes, yo! Topacio!